Magsisimula na ang CES maya-maya. Wala kami ron, nasa magulo kong studio kami. Tara, samahan mo ako maglakbay sa Las Vegas para mag-explore ng kakaibang laptop. Malalati na tayo, kailangan na nating umalis. Ngayon, ang pinakamalaking balita tungkol sa laptop na inaasahan kong maririnig ngayong linggo ay ang bagong Panther Lake chips ng Intel, na sa mga detalye pa lang ay nangangakong maglalabas ng isang buong henerasyon na mas epesyenteng mga laptop. Intel Core Ultra Series 3. Yan ang pupuntahan natin para tingnan. Uy, ayun ang Panther. Ano kaya ang tsansa? Alam mo naman ang marketing, laging may mas maganda. Subukan natin kumuha ng totoong Panther Lake na laptop para makita kung may pagkakaiba. Sa Acer tayo magsisimula. Nag-organisa sila ng event para ipakita ang bagong laptops. Tingnan natin ang ilan dito. Dala ko rin ang Predator Helios Neo 16 Sai ko sa trip na to para maglaro sa aeroplano. Gusto ko rin makita ang mga update nila sa laptop na ito dahil maganda na ang kasalukuyang modelo para sa akin. Ito ang gamit ko kapag may kailangan akong gawin. Nandito rin ang 2026 na bersyon ng laptop na ito. Pakiramdam ko parang nakilala ko ang kambal ng sobrang close kong kaibigan. Pero magkaiba sila ng kursong kinuha sa kolehiyo. Ganito yan. Kung titingnan mo ang 2025 at 2026 na bersyon, hindi mo talaga malalaman ang pagkakaiba dahil pareho ang chassis nila. Halos pareho sila. Napansin ko lang, sa likod ng logo ng modelong 26 may dagdag na mga linya. Ito ang mga mahalagang update. Pareho rin silang may metal chassis para mas premium ang dating. Hindi siya kasing alog ng plastic na chassis, kaya okay lang na hindi nila binago kung hindi naman sira. Huwag mo nang ayusin. Tinuloy nila ang paggawa ng sobrang nipis na laptop, bagay para sa mga nagbibiyahe tulad sa paliparan. OLED pa rin ang screen ng 2026 na bersyon, kaya sobrang itim ng mga madidilim na bahagi. Sa totoo lang, nahuhumaling ako sa screen na ito. May teorya ako na kapag nasanay ka sa OLED laptop, mahirap nang bumalik sa hindi OLED dahil ang ganda ng itsura ng mga laro. Balik tayo sa analogy ko na parang kambal na kaibigan mo na magkaibang kurso sa kolehiyo. Malinaw ito mula sa panlabas na itsura. Magkapareho halos sa mga laptop na ito, pero ang pinagkaiba ay nasa loob. Naalala mo yung Panther Lake Intel chips? Pag binuksan ng Task Manager sa 2026 na bersyon, makikita mo agad ang Intel Core Ultra 9386H. At kasalukuyan kong kinukunan ito bago pa ang malaking anunsyo ng Intel. Kaya nakakatuwang mahawakan ko na agad ang isa sa mga laptop na ito bago pa nila i-anunsyo. Dahil yung ibang mga ipinapangako nila dito ay medyo nakakabaliw, lalo na pagdating sa power efficiency. Kasi syempre, may mga updated na P-cores, E-cores at LPLPE cores. Pero ito ang unang consumer chip ng Intel gamit ang 1.8 nanometer architecture na may mga bagong teknolohiya. Pinakapaborito ko ang PowerVia, isang bagong paraan ng pag-supply ng kuryente sa mga transistor. Dahil tuloy-tuloy ang mga analogy ko, pagpasensyahan niyo na. Bago ang PowerVia, pwedeng isipin ang transistor na parang halaman na may bulaklak at ugat sa ibabaw, kaya nag-aagawan sila sa espasyo sa itaas. Sa mga transistor natin, ito ang signal routing at ito ang power routing. Nag-aagawan sila ng espasyo sa transistor. Ang PowerVia ay inihihiwalay ang power routing at nilalagay ito sa ilalim ng transistor. Ngayon, magkaiba na ang power at signal wires. Parang halaman na may bulaklak sa itaas at ugat sa ibaba. Yan ang pinakasimpleng paliwanag. Mas technical ito at malaking tuklas dahil nagdudulot ito ng maraming efficiency. Mas mabilis makapag-switch ang mga transistor at mas kaunti rin ang siksikan, kaya pwedeng gumawa ng mas compact na processor na nagpapababa ng init at nagpapataas ng performance kada watt. Mainam para sa mobile device. Sa papel, ang mga bagong Intel chip na ito ay maaring magbunsod ng sunod-sunod na talagang epesyenteng laptop. At sa aktual, may isa tayo sa harap natin para subukan. Ngayon, sa kasamaang palad, display model lang ito. Kaya hindi ko talaga na benchmark ng buo ang lahat ng ito. Balak ko, talagang gawin yun pag nakuha ko na ang production ready unit. Kaya mag-subscribe ka kung gusto mo makita. Sa ngayon, dahil hawak ko na ang laptop na ito, binuksan ko lahat ng power efficiency settings at sinubukan kung paano mag-perform sa gaming. Tinanggal ko sa saksakan at pinaandar sa baterya lang. Pinatay ko rin ang dedicated GPU para hindi lagi naka-on. Hindi ko pa rin alam paano ito tuluyang patayin. In-enable ko rin ang battery efficiency mode na laging naka-on na nag-activate kapag wala pang 30% ang baterya ng laptop. Ibig sabihin, pinapababa nito ang konsumo ng kuryente. Pagkatapos, naglaro ako ng video game. Based sa karanasan ko, mas smooth ito kaysa inaasahan. Kahanga-hanga na tumatakbo pa rin ito sa 2,560 by 1,600 full resolution ng monitor nang walang frame drop o stuttering. Naka-enable din ang frame generation ng Intel, makikita sa settings na naka-on ito.
Kapag binaba mo pa, otomatikong naging low ang texture settings na may sense naman. Maganda pa rin ang performance. Gusto ko pa itong masubukan at itudo. Gaano katagal mong malalaro ito nang hindi bumabagsak ang frames? Hanggang kailan kang makaka-edit ng 4K footage sa DaVinci Resolve gamit lang ang baterya ng laptop? Based sa counting test ko, promising at nakakakumpiyansa. Kaya excited akong ituloy pa ito. Sige, lahat ng pinag-uusapan natin ay tungkol sa power efficiency ng CPU. Pero ang mga bagong chip ng Intel ay may updated din na NPU. At sigurado ako na may higit 3 beses na mas maraming TOPS dito sa refresh ng 2026 kumpara sa 2025 na bersyon ng laptop na ito na medyo nakakabaliw. Mula sa mga 13 TOPS, naging mahigit 40 TOPS na ginagawa ring Copilot Plus PC ang refresh na ito. Kaya mas epesyente tatakbo ang neural networks sa mga bagong laptop na ito. Kahit hindi ka nagpapatakbo ng local LLMs, makakatulong ito sa Zoom calls gaya ng pag-blur ng background na gamit ang neural network. Mas epesyente tatakbo ang mga ganitong features. Na parang iyon ang tema ng upgrade na ito. Kung kailangan kong ibuod sa isang salita, sasabihin kong mas epesyente. Na na-realize kong 2 salita pala. Sige, 2 salita, mas epesyente. Dahil ang 2026 na bersyon ay pwedeng magkaroon ng RTX 5070. Kaya kapag nakakabit ka sa saksakan, siguradong matibay ang performance niyan. Pag naka-battery, alam mo na, maganda ang mga bagong Intel chips. Ginagawa lang nila trabaho nila. Sa tingin ko, mas malawak na demograpiko ang naabot ng ganitong laptop. Ang epesyente at portable na pag-edit ng 4K footage ay nakakakit para sa content creator o tech enthusiast na gusto maglaro ng high-end na laro. At yung metal finish nito ay talagang mas nagbibigay rito ng premium na dating kumpara sa ibang produkto ng Acer na dapat din nating pag-usapan sandali dahil punong-puno ng ganito ang buong kwarto. Pero gusto ko talagang mag-focus dito mismo. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na makita ang 2026 Acer Nitro V16 AI katulad ng Predator, Helios Neo, 16 AI, may Series 3 Intel Core Ultra chips, din ng Nitro kahit 7 lang. Mas bagay ito bilang budget laptop ng Acer para sa essential gamers. Kung high school o college student ka, ito ang marerekomenda kong subukan. Meron pa rin itong mahigit 40 TOPS. Kaya Copilot Plus PC din ito at may access pa rin sa 50, 70. Kaya siguradong pwede ka pa rin maglaro dito. Pero hindi tulad ng naunang laptop. Wala itong OLED at wala rin itong metal finish. Kaya ulit, nagkakaiba ito dahil mas budget-friendly na gaming laptop ito. May camera shutter din ito na wala sa kabilang laptop. Kaya ayon. Sa ngayon, parang natikman ko na ang mga bagong Intel chips. Pero malaki pa rin ang gana ko. Sigurado akong marami pa tayong maririnig na balita tungkol sa mga bagong Intel chips na to. At gaya ng sinabi ko, ang teorya ko ngayon ay makakakita tayo ng mas maraming laptops na lilipat sa mas epesyenteng direksyon na siguradong makakabuti para sa ating mga consumer. Maganda kung may mga laptop na mas tumatagal at epektibo ang baterya. Plano ko mag-cover ng marami sa CES, kaya manatiling nakasubaybay. Hahanapin ko ang pinakakakaibang bagay sa conference, gaya ng ginagawa ko taon-taon. Maraming kakaiba dito. Pero ano nga ba ang pinakakakaibang bagay? Malalaman natin yan. At gusto kong magpasalamat ng malaki sa mga kaibigan ko sa Acer at Intel sa pag-imbita sa akin sa event na ito at sa pagbibigay ng pagkakataon na mahawakan at makita mismo ang mga bago nilang laptop. Sa kasamaang palad, wala pa akong MSRP na presyo para sa inyo ngayon. Pero kapag available na, i-update ko agad ang description sa ibaba at ilalagay lahat ng alam kong impormasyon tungkol sa mga laptop na ito. Ako si Mr. Easter, ang inyong tech tinkerer. Hanggang sa susunod, ayos!